Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat diyan? Ito na naman tayo, magbigay na naman tayo ng reaction video. Ito po yung mga hula ni Madam Bertud. Ano ba ang hula ngayong first quarter of 2026? Okay, pag matapos mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-komento para mabigyan natin ng reaction. So, tingnan natin na maaaring maganap at mangyayari ngayong first quarter of the year 2026. Yan, sa lahat ng hindi pa nakakapag-update, nagpa-update na po kayo para malaman nyo kung anong numero na ang inyong tinatapakan o may nagbago na ba sa inyong mga wheel of fortune na sa inyong bulong ng kapalaran. Happy lang, good vibes lang, para akit swerte, always panalo, always tagumpay. Mindset is a magnet, na? Mag-ingat po kayo sa inyong mga napapanood. Suriin at huwag kayo basta-basta maniniwala dahil lahat ng mga sinabi ko sa mga nauna-unang mga vlog at sunod-sunod yan na yun ang nangyayari na at mangyayari pa. Kaya abangan nyo pa ang mga susunod na mangyayari pa. So, tignan natin ang mangyayari ngayong January or first quarter. Sakop na natin ang first quarter ng 2026. Tingnan natin ang nangingibabaw ng first quarter of the year ng 2026. Okay, sakit sa ulo. Ang first quarter of the year 2026 ay puro mga sakit sa ulo o problema or maraming nakagagalit, nakaiinis at nakauubos ng pasensya at saka naglilikha ng mga apoy at kaguluhan at lahat ng yan ay maaaring magsabay-sabay dahil sa lahat ng mga pangyayari. Init na ng ulo ng mga tao, init pa ng mga panahon, init pa ng mga galit at init din sa iba't ibang lugar. So very hot, very heat, ano? At super stress ang mga tao dahil sobrang naguguluhanan, sobrang higil na, super ang mga taong bayan, ang mga isip ng mga tao ay nagmamadali na. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mga mindset at kilusan at desisyon, lahat mabilis, very speedy, no? Napakabilis ng mga pangyayari at mangyayari pa. Kaya ang sitwasyon kasi ngayon ay para bang marami nang napapagod, nahihirapan, naghihirap, kaya gusto na nilang matapos na ang mga dapat matapos. Alam nyo naman kung ano ang mga dapat matapos at dapat tapusin at hinihiling ng mga sambayan ng Pilipino sa mga nangyayari at kaguluhan lalo na sa social media at sa administrasyon ng ating Pangulo na nasa sitwasyon ng kaguluhan. Kaya super depression na at stress na mga tao at hindi pa rin kasi tumitigil ang mga dapat tumigil sa kapasawayan at gumagawa ng gulo. Patuloy pa rin yan. Yan. Okay? At ang sunod na enerhiya is financial, no? Dito mindset, ano, yung mindset ng mga tao or yung isip, no? Yung gulo, yung mga ganyan, maraming mga parang kikigil na, naiinis na lahat sila dito about ano yung mindset ng tao, stressing. Tapos dito naman ay hard work and financial, no? At hindi basta-basta or tinatawag natin walang magawa, kaya hindi basta-basta maiwan or ayaw umalis sa pwesto or hindi maiwan ng pwesto. Ito yung mga tinatawag na kalagayan. Yung kalagayan nila parang ayaw nilang umalis sa pwesto. Labanan ng patatagan. Ayan, patatagan. At pero involved pa rin ang financial. Ano? At nakikita ko rito yung sacrifice ng taong bayan tungkol sa financial na para bang mag-iipon muli ng mga kaperahan o kaban ng bayan ay maaaring may paglaanan o paggamitan para sa susunod na haraping pagsubok, inuman o kung sino man ang paggagamitan or involving doon sa financial problem or sa mga taong bayan financial problem to, no? Pero pera ng taong bayan to na para bang hina-harvest muli or gagamitin, no? Kakailanganin upang gamitin sa isang tao na pinaglalaanan. Hindi maraming tao isang tao lang yung pinaglalaanan ng pera ng taong bayan para pabagsakin ang anumang mga
magiging sitwasyon. Siguro ito papasok to doon sa involved doon sa sitwasyon, papasok to doon sa parang ah, gagamitin laban sa pagpapabagsak kay President BP Sara Duterte itong pera ng taong bayan. Kaya parang iniipon nila, kaya nag-iipon sila ng pera para gamitin, no, o gawing kapital sa gusto nilang mangyari. Kaya kawawa naman ang mga Pilipino na nauubusan na ng budget or yung mga ibang dapat pagbudgetan, no? Basta ito ay pag-iipon ng pera para nilalaan sa isang labanan, or ito yung buwis siguro ng mga mamamayang Pilipino, or tinatawag natin na kaban ng pera o bayan, no, yung budget. Yan. Kaya ingat, BP Sara Duterte, President BP Sara Duterte, na maaaring ikaw ay mapabilis din ang career mo. Mag-ingat kasi meron tayong nakikita o may nakikita ko na may kakalaban sa'yo, na may kung kayo mga kabartudes, sasabihan ko na kayo na may nakikita ako na kalaban or lalaban kay President BP Sara at ibang lalaban, 3 babae at 2 lalaki or 3 lalaki, kasi isa pa bago pa no? Kaya parang pipilitin nilang hindi makaupo talaga si BP Sara hanggang sa uli. Pero mayroon isang powerful na matanda or tinatawag nating makapangyarihan, and the higher and the emperor. Ito yung maghahari sa pagsasaayos na ng mga kaguluhan, o maaaring ito ay pumagitna or maaaring ito ang magpanalo or magpabago ng sitwasyon. Lagi itong lumalabas sa mga tarot ko na maaaring ito ang tutulong or magbibigay benefits or tulong sa parte ng kaayusan ng ating bansa. Ito ay tutulong sa side ng mga Pamilya Duterte, no? Matanda or powerful, hindi ko sinabi matanda, basta isang matanda makapangyarihan, at ito ay nasa trono, no? Maring ito ay nasa ibang bansa or bansa. Kung maalala nyo, ang nasabi ko noon sa mga nakalipas na tarot card ko ay may mga bansa-bansang kakatulong kay President Duterte, ay former President Duterte, no? Kay Pamilya Duterte, President Vice Sara Duterte, no? Kay BP. Maaaring magiging issue tong matanda na to sa mga kaguluhan din, at ito ay makapangyarihan. Parang nakikita ko dito sa matanda na to, yung paghahari niya ay mahalin tulad sa mga hari ng mga hari. Ganon. Kaya ito yung parang magiging powerful at isang pwede siyang maging di magandang ehemplo or magandang ehemplo, no? Mean to say, meron siyang nagagawang magandang ehemplo sa iba't ibang bansa, at meron din pangit na ehemplo sa iba't ibang bansa na naidudulot or naipapakita, lalo na sa social media. Ayan. Meron mga pangyayari na nagaganap ngayon. Ayan, mga higher energy, no? Yung mga usapin sa mga kapangyarihan, tapang at tagisan. Di ba sinabi ko sa inyo na magkakaroon nga ng ubusan ng tapang, yan, labanan. Kaya ngayong quarter na to, mag-ingat sa first quarter, dahil marami pang mga krimen na magaganap, mangyayari. Bumabalik na yung mga krimen or kriminal, no? Nakakakilabot, pero mag-umpisa na, ito nakuha natin to kanina, no? Mag-umpisa na naman ang mas malalaking galit sa labanan ng mga politiko, no? Mga politics system. Ang dami nang magagalit. May mga revolution, revenge, at naglalabas na ng mga sama ng loob, no? At sobra na yung nararamdaman ng mga tao, no? Galit, talagang magulo, no? Pero nakikita ko na rin dito yung depression ng ating Pangulo, no? At magkakaroon na rin ng mga persahan na. Yan. Nabasa na ng mga ebidensya, pero ang nakakapagtaka, puro may ebidensya, pero hindi pa rin nalalabas, no?
Yun ang mga sinasabi nila. May ebidensya, pero walang lumalabas na ebidensya. Puro mga shout for joy, sings we pray. Yan. Yan. So, magulo. Sakit sa ulo. Ang mga na-vision ko, nakikita ko ngayong first quarter of the year 2026. Itong first quarter, no? 3 months or 4 months na matindi ang iba't ibang gulo nangyayari. Yan, usapin tungkol sa mga karera or botohan or yun sa politics system, karera, competition, at black and white, and then transaction, and then may nakikita rin tayo na maraming mga usapin tungkol sa mga sasakyan o transportation, whatever. Kasi nandiyan lahat yung mga issue. In general, yung mga sinasabi ko. Kaya kayo nang bahalang magbubuo niyan. Kung naiintindihan nyo, intindihin nyo din mabuti dahil hindi basta kaalaman, kailangan din ng karunungan. Alright? Okay. Ayan. Black and white ang mga pangyayari. Kaya na nga sinabi ko, parang nagkakaroon ng mga dalawang kulay na black and white. Parang ganun na nagiging system ng solidong aura ngayong mga competition sa politics, sa mga kompetisyon ng mga nakikipagbaka o nakipaglaban, no? Okay? I think mananalo ang family Duterte, kaya lahat gagawin ng mga kalaban ng family Duterte ang kapangyarihan at pera o kaban ng bayan, no? Pera ng bayan. Kaya ingat mga maharap sa mga pagsubok at matinding pagsubok at nawa malampasan yung lahat yung mga kaguluhan yung ginagawa at nangyayari. Dalangin ko, ako po ay nananalangin palagi at patuloy kong pinaninindigan at nilalakasan ang enerhiya ko para mangyari ang dapat mangyari. Dahil pag sinabi ko, mangyayari. Alright? But I am a silent and siguradong warrior prayer, no? Or prayer warrior. Okay? Yan. Magkakaroon na din tayo ng butas or simula para makamit ang kapayapaan. Kaya dapat ay matapos na. Mag-ingat at hindi ko alam kung ibig sabihin nito dahil may mga mamamatay, no? May mga mamamatay dyan sa mga kaguluhan na yan. Ang dami pa rin issue na tungkol sa patay at mamamatay ulit at papatayin at patay na patay at patay. Puro patay or dead, no? Yan yung mga issue na lalabas nitong quarterly. Mapapolitika, simpleng tao or sa lahat sa buong bansa, ang laganap ay kamatayan. Pero in reverse, after all, maaari rin na mapabuti ang ating mga panalangin kay God dahil God first, God knows, and God is in everything, and God is a power. Walang posible kay God. Kaya kung yung desisyon ni God, yon ang mangyayari. In reverse, nakikita ko maaring may kawakasan na ang mga gumawa ng kasamaan at maaaring lumabas ang kanilang mga kamatayan, maaaring gagamitin o gumagamit o gagamit ng mga salita o issue o gawa-gawa sa mga aura ng kamatayan. Ayan. Yan yung mga issue kaysa may namatay, kaysa mamamatay, kaysa mamamatay. Yan yung mga magiging issue talaga, no? Kaya ingat sa mga nag-aagawan din ng trono o kapangyarihan at nag-aagawan sa pagpapalakad ng batas. Inawaan man ay ang kabutihan. Idalangin natin yan. Panalangin natin na ang kabutihan ang manaig, hindi ang kasamaan. At mawawakasan na po ang kasamaan. Mamamatay na ang mga masasama na sumobra sa kanilang kasamaan. Kasi Okay, kung natapos mo ang video na ito, huwag kalimutang magkomento para mabigyan natin ng reaksyon. Once again, maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel, Trending Pinas TV. Maraming salamat po. Shoutout po sa mga baguhan pa dyan. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong upload ko sa YouTube channel ko sa Trending Pinas TV about sa mga prediction sa ating bansang Pilipinas. Marami pa dyan na bigyan natin ng reaksyon kung nagkatotoo na ba ang mga hula nila. Nangyayari at mangyayari pa lamang ito. Sa susunod na gagawin ko na video, isa-shoutout ko yung mga nag-komento. Maraming salamat po.